TechnoPeach on Air, making waves for bringing you the latest in post-harvest and mechanization, communicating technologies that matter to the farmers and fishermen. This is TechnoPeach on Air, making waves for filmic technologies. Broadcasting live from DZ Radio Agri 90.1 FM, kasaganaan para sa... Alright. Ayan, good morning to all our listeners on air and online. Welcome to the episode 5, season 2 of TechnoPeach on Air, making waves for filmic technology. Only here on Radyo Agri 90.1 FM, kasaganaan para sa bayan. We are your program host, Jonna Paulo. And I'm Jet Subaba. We are bringing you the latest in post-harvest and mechanization. And we introduce technologies that matter to the farmers and fisher folk. Alright, so magandang umaga. Good Yes, morning. partner. Ang malamig at gloomy na umaga, no? Malamig, biglang lumamig ulit. Yes, kaya usong-uso. Usong-uso. Oo. Nakipag-uso. Kaya maraming salamat. uso, partner. Ang daming nagkasakit ngayon, Oo nga. Oo, at papunta na rin yata ang iyong partner Ay, doon. naku, Huwag naman sana. Oo. Yes. Siyempre, gusto nating batiin ang good morning ang ating mga listeners sa kanilang mga bahay. Siyempre, marami tayong mga household listeners. Yes, no? At oo, siyempre, na mga nasa nakatutok. farm, mga farmers natin na nakatutok pa rin dito sa Radyo Agri 90.1 FM. At siyempre po ang ating mga kaopisina. Binabati Yes, natin. lalong-lalo ng ating naka-travel na director for Dr. Junicio G. Alvindia. Naka-travel ba si... Yeah, naka-meeting. Oo. Andyan yata. Okay, and also Director 3, Joel Dator, Yes. Director Joel Dator, and lahat ng members ng Mancom, at And siyempre Exicom. yung boss din natin, si Sir. Yes, na naka-travel. Siya pala ang naka-travel. Yeah, Yes. si Sir Jong Davalos. Yes, hello sir. Sana nasasagap pa ng frequency dyan. Oo. Sa Aliaga. Nasa Aliaga lang pala. Siyempre, binabati din natin ating mga guards, utilities, at drivers. Ayan, ang mga Yes. nasasagap pa rin po ng ating frequency. At siyempre, batiin natin yung mga nasa kantina. Si Tita Nancy. Ayan, Hello, baka tita. nakikinig ka ngayon. Yes, na Ayan. sobrang sarap partner ng mga pagkain dyan. Oo, Tita Oo. Nancy, hello po. Palagdag po ng ulam. Joke lang. Meron palang pakay. And syempre, ang ating nag-iisang Atisa. Hello. Oo, hello, at isa sa Oo. mga coffee naman. Mga sa, coffee. okay. Masarap ng coffee. Ayan, Yes, sana partner. nakakapakinig sila ngayon. Oo, wala na ba tayong nakaligtaang batiin? Syempre, ang Wala ating naman. mga staff. Sabi mo na pa. Oo, mga taga Oo. ECD. ECD, syempre. and Gusto syempre. natin batiin. At syempre po, kayo pa rin po ay nakikinig at nakasubaybay dito pa rin po sa Radyo Agri 90.1 FM Filmec, kasaganaan para sa bayan. Kung mayroon po kayo ng mga katanungan o suggestion, kayo po ay mag-text naman po sa ating mobile phone number. Yes. Ating hotline na number 0962-1197-445. At syempre, kayo mag-message sa aming mga social media accounts at Radyo Agri 90.1 FM sa Facebook, Sa X. at sa Instagram. Para naman po Okay. sa aming mga YouTube replays. Yes, kung na-skip nyo ang episode na to, pwede nyong balikan sa ating YouTube account. I-type lamang po ang Radyo Agri 90.1 FM. Ayan. At i-like nyo na din, paki-subscribe and hit the notification Yes. bell. Para updated po kayo sa ating mga latest uploads. Yes. At saka, yun po ang ating mga Ating paalala. social media accounts. Ayan. Okay. So, bakit ba Partner. natin ginagawa itong ating Programa ngayon. Yes, Oo, ang ating TechnoPeach. TechnoPeach. Siyempre, partner, ginagawa natin ang program na ito para ipakilala ang iba't ibang technologies o system dito sa Filmec. Kung angkop ba ito sa ating mga adapters at would-be adapters. Ayan. Yes, at syempre para malaman po natin ang mga impormasyon po tungkol po sa mga technologies na ating fini-feature. Kaya naman, kung kayo po ay, gaya po nung nasabi natin kanina, meron kayong interest sa ating pinag-uusapan, maaari kayong mag-comment sa Facebook page. Tayo po ay naka-livestream via Radyo Agri 90.1 FM at Yes. BA Filmec. Ayan. So, alinman po dyan, kayo po ay aming papansinin mamaya. At Pauunlakan, shoutout, at yes. syempre, pauunlakan. At sasagutin po ang inyo pong mga question or mag-text po kayo sa ating pong hotline 0962-119-7445. Ayan. So, partner, ready na ba ang ating mga listeners? Tinanong lang. Ready na ba kayo para sa Ayan. ating Techno Feature for today's program?
Ako ready na ako. Very ready na rin siya partner. First time natin siya makakasama ngayon. Siyempre, hindi na natin patatagalin. Ipakikilala na natin ang ating Techno Picture for today. Walang iba kundi si Miss Annalyn Quaresma ng Bioprocess Engineering Division. Or BPED. Hello, Yes, Annalyn. Good ayan morning. siya. Hello po. Ayan, good morning. Meron ka bang gustong batiin? Baka meron ka mga friends, loved ones, family na gusto Office mong mates. batiin. No? It's not everyday na nasa radyo tayo. O, sige. Magandang araw po sa inyong lahat. Binabati ko lang po yung mga workmates ko po dyan sa may BPED. Ayun. At saka yung division chief po namin, si Sir Andy. Nice. And syempre yung mga farmers po na, especially yung pineapple farmers natin na usual, ito po yung tatalakayin po natin. Ayan. Ano yung mga names ng mga pineapple? Si Pineapple 1, 2. Pinapatanggalan natin yung kaba niya. Okay, sige. Ayan. Okay, mamaya meron ka pang another chance. Kung may nakalimutan kang batiin. Ayan. Partner, ano ba yung topic natin ngayong umaga? Siyempre, ang topic natin today ay dehydration. Tama ba? Yes. And processing ng pineapple. Pineapple. Mga kapinyahan, no? Oo. Sabi nga nila doon sa, di ba yung kwento nun ng nanay at anak. Sabi, saan ba dito? Saan ba dito? Ganun yun, no? Tapos sa dulo, sana magkaroon ka ng maraming mata para Ay, okay. Ang alamat ng pinya yung partner. Oo. So ngayon, hindi alamat ang pag-usapan Oo, natin. hindi haka-haka, hindi kuro-kuro. Oo, paano Oo. i-proseso yung Ating pinya. Yes. Kasi isa yan sa mga goals natin dito sa Filmec, yung processing and post-harvest, no, handling and processing din. So para ma-improve or tagal yung shelf life ng ating mga commodities. Para actually sa kanila, sa bioprocess, ang focus nila ay byproducts and waste utilization. Yes. So, pero, ito na paraan na mapapakinggan natin sa kanila. Ayan. Pero bago yan, partner, ipakwento natin kung ano bang ginagawa ng isang researcher sa BPED or sa bioprocess. Kumakain ba kayo sa engineering, ganyan? or nagzuzumba ba? Naglalagin ba kayo? Joke lang. Hindi. Ano po yung usual na ginagawa? Ay ko, wala yung boses ko. Biglang minalata. Bilang researcher po dun dito po sa Filmec na under po ng Bioprocess Engineering Division, kami po yung nagsasagawa ng research at nagde-develop po ng mga technologies po na makakatulong po sa post-harvest at saka sa pag-process po ng mga agricultural products po. At saka syempre layunin po natin na mapataas po yung kita ng mga magsasaka sa pamamagitan po ng added commodities and yung mapahaba po yung shelf life. Ayun, gaya ng nabanggit. Na-preempt ko pa ating masabi. Sinenya ba sa yung script niya? Yan kasi talaga yung kanilang Mandato. Oo. mandate nila. So, ganun pala. Masaya ka naman sa work mo, ma'am. Nakikinig ba ngayon ang ating Ay, boss? mga engineer or ano po ba? Opo, again. Engineer mo Again. tawagin naman. Engineer. Engineer Anna. Annalyn. Annalyn or Anna o Lynn? Kahit ano. Engineer kahit ano. Okay, si Engineer Anna. Siyempre, pinapaalis lang natin ang kaba. Alis. Ayan. Okay. Nasobrahan. Okay. Ayan, partner, At syempre, syempre, balik tayo. Oo. Nakakaya sa mga nakikinig sa atin sa Oo kantin. nga eh. Oo, baka meron na At binati na natin sila. Oo, sige. Ano po ba yung usual na problema po pagdating sa industriya ng pineapple o pagpipinya, lalo na sa ating mga farmers, at ano yung mga nakikita niyo na nagiging problema po dito base sa inyong mga pag-aaral? Engineer Anna. Ayun po. Ang bali yung fresh pineapple po kasi is mabilis po talaga siyang masira kasi dahil highly perishable po talaga siya. So kaya lalo na po pag po peak season na siya, madami pong supply sa merkado. So hindi po siya agad nabibenta. So ang ending po is nasisira po siya. Kaya ang kailangan po natin gawin is yung hamon po sa mga magsasaka na magkaroon po sila ng stable na kita. Ayun. Yun ang naging problema, partner. Dahil walang storage and At saka mataas yung yung water content, no? Yes, kaya highly perishable. Kaya hindi siya pwedeng i-store ng matagal. Sige. Ayun ang naging hamon sa ating mga magsasaka. Ayan. So, maaari niyo po bang ipaliwanag? Oo. Kung paano po itong process ng dehydration? Paano ito ginagawa? Paano pumapasok ng solution? Kasi yun yung problema natin. Pero kung titignan natin yung problem, kunyari po ba pagka hinarvest po ito, meron po ba na nasisira na agad dun sa storage nito?
Or sa ano pa lang? Usually kasi pag Or yung hindi na-harvest kasi agad? ang pineapple is non-climacteric, ibig sabihin hindi siya pwedeng i-harvest hindi siya hinog kasi hindi na siya maihinog. So dapat pag ina-harvest siya dapat Hindi katulad ng mangga partner na pwede mo pahinugin. Ako hindi ko alam yun. Sente ako sa part na yun. So, sa mga listeners natin, baka na first time yung marinig yun. At kung may plantasyon or napunta kayo sa plantasyon, huwag kayong pipitas ng hindi pa talaga hinog. Dahil hindi na pala siya parang mangga. Nangyalagay sa bigas, mga ganun. Parang pahinog. So, kung nakuha mo siya na hinog na hindi hinog, okay, ay talagang hindi na siya mahihinog. Iganon na lang siya. So, good as losses na rin yun kung sakaling hindi mo ma-process. So, ganun siya crucial, partner. Kung nakikita natin na crucial pala talaga ang pero alam niyo rin po ba, although sa processing kayo, no, alam niyo rin po ba kung gaano katagal ang production nito? Ilang buwan po bago maitanim or maanihin? Base sa ano nyo lang po? parang 18 to 24 months po siya. Ay, isang taon halos pala ang tagal partner 2 years, 24 months. 24 months, oo. Ayun, 2 years ang tagal bago mo mapakinabangan. Oo. Tapos mapipitas mo lang na hindi ano. Oo. Hindi niya deserve. Minsan para pala siyang a relationship. Yes. Pag mong Huwag pipitas. mong bibiglain. Oo. Dahil hindi na talaga siya mahihinog. Ayun. Okay, so ganun po ka-crucial mga 24 sa ating mga months. tagapakinig ang production po nitong at saka it really takes time pala talaga. So dadaan siya ng tag-ulan, tag-init, mga ganun. Kasi Dalawang Oo. dalawang batch ng climate. Buti hindi siya agad nasisira pagka nagtag-ulan na. Yes. So ganun pala siya. Sige, tuloy mo na yung kwento mo. Ay, yung kwento mo, yung question mo, partner. Ayan, partner. Maaari maaari mo mo- bang ipaliwanag yung ginagawa nating solusyon. So, ang topic natin kasi today para sa ating mga listeners, yung dehydration and processing ng pineapple. So, paano po ba ito ginagawa? Can you tell us ano naman yung ginagawa ng Filmec para ma-address? Dahil sabi niya, gusto natin na Papatagal. added Yes. income din. Kumbaga, hindi lang maputol sa harvest. Meron pang tuloy-tuloy na income ang ating mga pineapple farmers or growers. So, paano po yung proseso ng dehydration at saka processing? yung dehydration kasi ito yung process ng pag-alis ng water content or yung tubig nung sa may fruits. So usually kami sa trial namin ang ginawa namin is yung hindi pa siya fully ripe, yung 50 to 75% ripeness lang yung ginamit namin na pineapple. Then after nun, syempre sa preparation, hinugasan, pinil, tapos slice. Then after nun, meron kaming pre-treatment na ginawa. Meron kami sugar soaking ng overnight. Then yun kasi makakatulong kasi yun para matanggal na din yung mga ibang moisture nung pineapple. Then after nun is idadry na namin siya sa cabinet dryer po yung gamit namin. Ayun, yun yung technology partner na ginamit. Cabinet dryer. Hanggang sa ma-perceive na yung dryness. So, ayun. Yun na yung... Then, after ng drying, so yun, pinak lang din namin. Tapos, nag-try din kami na i-store to. Ayun. Okay. Bali partner, may process sila pagkatapos i-harvest. Kinakat and sinusok. Sugar concentration. Yun yung pre-treatment namin para mabawasan na agad yung... Bago pa sa cabinet dryer. Yes po, para mabawasan. So, hinugasan. Paano po ang treatment dito? Isang buo po ba siya o ni-slice? Slice po. Yung isang buo po is slice po siya ng 4 cuts po yun. 4 cuts. Tapos, usually, nasa 5 mm thickness po yung slice namin para po even din po yung pagdadry po. So, sa ibabaw po ba yun? Yung sa ulo nung kababa? Apat. Apat. So, At yung 75. walo siya, ganun ba yun? Apat. Ay, 2 cuts, bali 4 cuts. sides. Okay. Opo, 4 sides. cuts. Okay. Yes. At partner, hindi daw masyadong hinog. 75%. Yung 50 to 70, paano nyo po na-determine yun? Yung ripeness. Meron kasi dun sa may pineapple, meron yung shell color na parang may category din yung sa maturity kasi. Kaya parang sa mga nagpipinya, baka alam nila yung shell color 3 at 4 po yung ginamit namin. Meron po silang ganun na coding. Parang tinitignan lang yung bandang sapwetan ba yun? Oo, yung yellowness po. Yung ganun. indicator partner. Yellowness. So, mas yellow, mas siya, no? Mas hinog. Mas hinog. So, visible naman pala yung pagiging ripe. So, nasa 50 to 70 daw po sa ating mga listeners
ang kinukuha nila para sa ganitong proseso. And sugar soaking, so parang nag-work siya as parang dehydrator yung sugar, parang ganun po ba? Kasi, Somehow. oo. Parang salt nakakatulong siya din. din. Ganun. Parang ina-absorb niya yung iba pang Oo. water. So, pre-treatment nila yon. Ano pong ginagamit yung sugar dito? Brown or White, yung refined lang. Refined na Okay. sugar. Yung readily available sa Yes. market lang. Okay. So, kumbaga sa isang container, pinupuno po ito ng sugar. Ganun Bale, po ba? meron kaming sa 1 kilo ng sugar, to 5 kilos ng pineapple ang ratio po. May ganun po kami. So, marami yung pineapple pala. Ang ini-imagine ko, partner, Yung talagang lubog. lulubogin. Oo. Parang Parang lang ihalo siya. lang siya. Ihalo lang. Okay. Parang sa mga process ng pag-dehydrate ng flowers. Yes, Ganun. oo. Nakalubog dapat. So, hindi ito pala. ay hinahalo para daw po somehow ma-dehydrate na. And then, tell us more about yung sa cabinet dryer. Gaano po katagal ito dinadry? Saka paano po ba yung dryer natin? Electric po ba ito? Ginagamit natin? Or solar? Opo. Yung cabinet dryer na ginagamit namin is yung electric siya, yung Electric. heat source niya, yes. Tapos, controlled yung temperature tsaka yung airflow niya. Kaya, yun lang yung parang hangin na mainit lang yung parang nagdadry. nagpapadry sa prutas po natin, sa pineapple. Gaano katagal Tapos po? usually, sa amin, sa trial namin, sa 60 degrees Celsius na temperature po is for 8 hours po siya. 8 to 10 hours po. Usually Matagal po, din pala, no? Drying time po. So, dekuryente siya. Dekuryente siya. Tapos, may blower siya para ma-maintain yung Opo. Okay. Ito po ba ay develop ni Filmec, itong cabinet dryer natin? Parang O available sa commercially available? O yan. So, sa mga tagapakinig natin, ito, partner, yung discuss natin is something na workable on their end. Yes, Pwede dahil nila readily i-replicate. available. Oo. Oo. Kasi, meron ba tayong ibang tawag dito? Meron po ba tayong ibang way kung wala silang cabinet dryer? Anong po yung mga alternate na? alternative? pwede naman solar drying kasi lalo ngayon pagka kunwari summer, mainit. Tag-init. Ayun, oo. As long as yung pagdadry lang nila is meron yung sa may malinis yung may Hygienic net, dapat. hygienic dapat. Okay. Oo, Opo. kasi pagkain po kasi yung idadry natin. Food grade. grade. Partner, meron na tayo mga Filmic develop na mga Oo, dryer. meron tayong mga multi-commodity solar tunnel. dryer, may greenhouse solar tunnel dryer. Pero siguro mas matagal ba or may comparative study na ba dito? Ano pong ina-achieve natin na pagkatuyo nito? Meron ba kayong gano'n na pang-test sa moisture content? Yung sa namin is para maging stable yung shelf life niya is 10 to 12% po yung final moisture content po 10 to dry. 12. 10 to 12. At dyan, ma'am, engineer, ang ginagamit natin dyan ay meron tayong Measure. moisture meter. Ganun po ba? Pang-measure. Ginagamit Meron kayo kayong dyan? moisture analyzer. Moisture analyzer. So, pagka na-achieve niyo yung 10 to 12, so okay na siyang ililim, hindi na siya kung Ipack sakaling na. sun-dry, no? Pero yun, pinapaalala natin sa ating mga kababayan, maganda siya na additional income. Pero syempre, make sure na hindi siya nilalangaw. Alam Yes. po, maano sa langaw tong pineapple. Dahil matamis yung amoy niya eh. So meron siguro mga ano bang mga pwede nating sa kanila, kunyari talagang willing lang sila, pwede ba nating coveran to ng mga Yung mga mesh net lang Net. po. Net, Oo. yes. Oo, meron sila. So naka-cover ng net po, pwede daw po ito. And ibibilad lang po natin sa araw. At yung sa moisture Content niya. content, siguro ay kung wala man silang moisture meter, ay Paano? Ang mano-mano niya. Oo, hahawakan lang, ganun ba? Pag Pwede din namamas- naman po. Medyo brittle na ba siya pag 10 to Hindi, 12? kasi usually hindi talaga siya masyadong brittle pagka inano mo. Dapat yung medyo soft lang din sa Soft konti. lang. Kasi may pa po yan, parang may Moisture pa drying, din. pa po siya hanggat hindi pa po siya natatanggal dun sa may drying cabinet po kasi namin. Parang inaalaw pa po namin siya ng 1 hour. Hinahayaan po namin doon na nakapatay na yung dryer para po pag po kasi masyadong na-dry po kasi siya, nagiging matigas. Kaya okay. dapat medyo soft din siya bago siya hanguin kasi magda-dry pa siya kahit pag wala na siya sa dryer. Ulitin nga natin yung dun sa na nalimutan ko lang. Yung sa may part na cabinet dryer, ilang oras po yung 8 hours. 8 hours. 8 hours. Matagal din pa. Oo.
So, hindi naman siya malakas sa konsumo ng Parang kuryente. hindi naman din, pero hindi pa din namin. Wala kaming data. Pero, Walang data, oo. Hindi naman Pero ganun hindi kalaki. Ilan yung capacity sa Ayan. isang Oo. batch? Sa isang batch po, nag-try lang din po kasi kami nung kahit 10 kilos po, kaya po nung isa namin dryer, Sabi isang niya, cabinet oo. lang po. That's nice. Marami na din yun. Oo. Tapos, yung pong gagawin siya into yung bite size, pag na-dry na po ba yun, ginagawa? Or, Kami, yun, kung ano na yung slice niya, yun na lang din yung As is na. siya. Sa end na siguro ng yun. Oo, siguro sa na yun, kung may gustong magnegosyo, pwedeng Oo, mas your liitan price. yung size, ganon, size slice. okay. So, yung pagpapaliit ng size nito, kunyari, ito lang, in the point of view ng mga interested, pwede ba nilang liitan na before i-dry? Or ano po yun? Or may bearing siya sa Pwede naman po. process niya. Pwede naman po, kahit na kunwari, i-forecast po nila kung ano. Kasi usually, kasi ang na-recover po kasi namin sa sa fresh, sa pa-dry is nasa 50 to 60% po kasi yung recovery. So, pwede lang din naman po nilang liitan. Yung, Hindi naman hindi naman siya nakaka-affect. nakaka-apekto sa magiging final product po nila. Ayun. Kasi di ba parang kumbaga sa mga pagkain na pinipili. Bite size. Oo, pag mas maliliit, mas madali kasi silang prito. Or lumutong. Mas madali silang matry. So, depende po pala ito sa And then, Pwede naman daw. After Oo. that, yun na po ba yung final na process nito? Pwede na siyang i-consume na as dry? Pwede na siyang i-consume. Pero yung iba, nilalagyan din nila yung confectioner sugar. Ikukut. Para hindi siya magdidikit-dikit pagka Okay. Okay. So, additional din po na pang-prolong ng shelf life yung sugar? Ganun po ba? Or ano na lang Or siya? pang ano na Ano lang, na lang din consume, siya, oo. pang Pang-modify maganda lang, lang. oo. hindi siya. Para palatable siya, partner. So, ito pong mga na-try nyo sa inyo pong process, after po nung drying, gaano po katagal ito sa... Nalakalagay po ba siya sa isang storage area? Ano pong storage yung recommended dito sa mga ganitong... Ayun po. Dun sa base po sa naging trial po namin, yung dried na siya, tumagal po ng 6 months yung naka-ref po. Na-store po siya sa ref. Pero yung sa ambient lang po is 1 to 2 months lang po siya nagtagal. Actually, yun kasing, yung sa nasa ambient lang is parang nag-darken kasi yung color niya. Kaya parang hindi na siya appealing. Kaya parang, yun pa yung isa namin tinitignan, yung i-study. Kasi, pwede pa naman siyang i-consume. Pero kasi, di ba, as customer, pagka nakita mo kasi, May discoloration na ayaw mo siya na. nag-darken na kasi siya. Kaya parang, hindi na siya parang kaaya-ayang tingnan, ganon. Okay. Pero yung sa may ref storage naman, yun, okay siya na hanggang 6 months. Yun. Up to 6 months. Pero hindi na so. siya nagmumold dahil wala na siyang ganun ba? Moisture? Wala na siyang moisture. Kasi na-meet naman yung parang final moisture content na kailangan para sa pag-store ng... Napapansin ko kasi sa mga ref yun Pag natagalan ng prutas, nagka-ano siya ng mga May molds. build up na siya. Oo. Oo. So, isa pala yun na magandang So, 6 months ang tagal, no? Pero yung usual na pag inani mo, ilang weeks lang yun. Kung di na ma-consume yun, sira na. Nagmamoshi na Benta. siya, di ba? Parang. Oo. Oo. So, ganun pala ang... Oo. Napuprolong. Yun naman partner Oo. talaga ang naging So, ganun pala siya na So, pwede po pala talaga siya, na maging form din ng business. Oo. Even after harvest, itong mga pineapple growers natin, wag niyo po silang katulad nung, kasi nakikita natin dito yan sa Nueva Ecija, hindi yung pineapple, kundi yung mga tomato naman. Di ba? Na pagka sobrang dami, talagang bebenta na lang nila, hanggang parang malugi. At yung worst na nangyayari, scenario, nakita natin tinatapon. Sa mga kalsada, doon na lang nakatambak Kaya susi din po pala itong arm ng Filmec na ito, itong bioprocess engineering, para masagot yung mga problema natin dito sa mga oversupply. Yes. When it's oversupply, you can actually go for processing. So if you need experts on processing, andito po ang team nila, Engineer Ana, Engineer Dr. Andy Tuates. So, pwede kayong lumapit dito sa Filmec. Matutulungan nila kayo para sa mga proper na pag-improve ng shelf life, prolong ng shelf life. Yes, partner. At tama ka partner, i-process ito. Kasi problema talaga natin. And in that way, kung matapos man yung season ng harvest,
meron ka pa ding pwedeng itinda. Oo. Meron ka pa ding pwedeng pagkakitaan. No po? Ganun po yung nakikita nating malaking potential nitong process na ito. Sa pineapple. Oo. Katulad na lang partner sa mga dried mangoes, di ba? Oo. Ganun siya. Oo. Na ine-export pa nga. Oo. So, pwede pa lang somehow maging export quality pa kung talagang Yes. nafa-follow natin yung good agricultural practices when it comes to processing pineapple. Before we proceed, marami natang Fans. sikat itong si Ma'am. Oo, Madaming, parang madaming no? comments sa... Ayan, Oo. syempre bago tayo mag-proceed sa susunod nating tanong, partner, shout out muna natin, ayan. Ayan. Si Ma'am Carla Jane Gabitono Quinol, ayan. Pa-shout out daw, Ma'am Annalyn. Hi, Carla. Kamusta ka na dyan? Ayan, taga saan po si Ma'am Carla? Hindi, dyan lang sa CL. Sa CL, ayan. Marami Meron na, din na Ganda. Christian John. Gonzoa. Oo, ganda. OJT namin Si dati. Christian John Tolentino. At Yes. meron din tayo mula kay Sir Alfonso Ragodon. Ragodon. So, hindi na daw si Ma'am Ruth ang Pinya Queen. At si Ma'am Ruth kasama natin sa Ma'am Ruth, kung nasan ka man, pumasok Siya, ka Kasi dito. siyang tanim doon. Ah. Kasi nung nag-process kami, sayang kasi yung crown. Oo. So, tinanim. Andun, meron na Tumubo naman siya. Oo, meron ng iba doon. So, May ganun bunga lang pala. na. Yung ground partner. Ganun lang magtanim? Oy, tinry lang namin. Tinry lang. So, yung mga... Pinakaulo, itatanim mo Yung lang yun. crown, Ay, sorry. Sobrang... Nadala ako. Oo, nadala. Itatanim mo lang yun. Kasi nung bata ko, theory ko lang yun. Oh, So pala yun. totoo nga, partner. Yung mga nabibili natin sa supermarket, pwede na yun. O meron lang siya variety na parang... Variety. Hindi namin alam kasi kung ano yung pinrasis green namin thumb lang noon. siya. Oo. Yun yung ano. So pinagtatanim niya, pwede pala yun. Oo, ang dami doon. Pala nag-work yun. Partner, alam mo na, magiging Oo. pinya king ka na. Oo, sige, oo, may bingo. Sige, Ayan. huwag na muna natin. So, Alfonso, ayan. Ragodon, yan, media ready na po. Ayan, okay. Lakas mag-TikTok. Oo, Sabi sige, niya. next natin. Si Ma'am Carla, ayan, oo. Mukhang meron silang, May combo inside sila jokes eh. sila, Oo. na nandun sa ano. Sabi naman ni Ate Che, ayan, si Ma'am Rosario Buco, pa-shoutout daw po si tank build ng Biped. Sino Hi. ang tank build ng Biped? Hi, naman? Lennon. Okay. Hi, Lennon. Okay, Ayan. hello, Lennon. Oo. Ayan. Ayan. Okay, so, ayan, go ma'am, ayan. Sabi din ni, ayan, Sir Alfonso, 5 mm thickness, tapos yung iba daw ay, yung tira, merienda na daw. Merienda. Oo, pwede. Masarap naman pala talaga sa maging researcher. Oo nga, pwede yung ano. Pero wag muna yung may may concentration ng mga... Ayan may anak na chemicals, pala ayan. si engineer, ang pangalan Go, niya, Mama. si Ruth. Ayan, anak mo to, go Mama Annalyn. Mama. Nagkaanak ka bigla. Oo. Ano? Ayan. So, madami silang, ang dami nila. Mukhang madami yung kanilang comments. Ayan. Eto si Ma'am She. Ayan. Oo. Hello, Ate She. Idiota, oo. Ang perfect naman daw ng isang Ang Annalyn. topic Oo. natin. At si Ma'am Annalyn. Si Ma'am Annalyn. Oo pala, okay. So, yeah. Ayan, balik tayo. Pa rin po ay nakikinig dito po sa Radyo Agri 90.1 FM, Kasaganaan, para sa bayan. Kung mayroon po kayong katanungan, suggestion, mag-comment lang po kayo sa ating Facebook page. Meron tayo sa DA Filmec. Live tayo ngayon. Yes. At sa Radyo Agri 90.1 FM. Ayan, pwede rin tumawag or mag-text sa ating hotline number na Oo. 0962-119-7445. Asan ba yung phone natin na yun? Kasama natin sa Oo, tech ipakita natin naman natin sa ating mga Sir audience Raynel, para... at saka, ayan, si Ma'am Ma'am Fayda. Fayda. Hello. Andyan ba yung phone natin? Para makita Wala. nila. Sige. Ay, wala pa daw. Oo, may tumatawag ako sa Lukuya. SIM card lang daw pala. Oo, SIM card. Kasi Ayun. baka mag-text na nga sila. Oo, ayun. So, next time po, improve pa namin tong radyo. Magkakaroon na tayo ng phone patch para kung may tanong kayo, diretsa po sa ating Pinya Queen. First Yes, runner-up na lang si- daw siya, si Ma'am Ruth daw Oo. yung Queen pala. Pero na-dethrone na daw, partner. Kaya siya na ang Pinya Queen. Pinya Queen. Ayan. Mag-proceed na tayo, partner. Ano pa yung mga question natin dyan, partner, tungkol sa ating magandang topic for this morning? Ayan, ano ba yung, meron na ba kayong napag-aralan or na-discover na mga produkto pa na pwedeng galing dito sa ating process? Actually, yung ibang tira din namin sa pineapple, ginawa din namin siyang jam, juice. Oo. Tapos meron din sila ate yung vinegar tsaka wine. Meron yung sinabi ni Sir. Oo. Next partner, next episode ay mapapakinggan dito. Vinegar and wine na pineapple.
Yes. O abangan nyo yan sa mga Abangan. susunod na linggo. 2 weeks, next 2 weeks. Ilan Yes. ba to partner? Itong series natin with Bioprocess Engineering. Parang isang buong April ay sa kanila, partner. April or March? Hanggang April. Hanggang April, okay. oo. Hanggang April. So, abangan nyo po lahat ng mga processing. At kung may tanong po kayo, kung gusto niyo pong i-drop namin sa comment kung paano po ginagawa ang proseso nito, maaari po namin i-share ito. And also, share niyo sa amin para we can also share sa social media, yung parang gawa tayo ng infographics. Sige, ayan. Para mas madali. Para mas madaling Sa mga mag-grasp listeners ng natin. ating mga listeners I and think workable viewers. siya eh. Parang bibili nga ako ng pinya siguro mamaya. At gawin mo nga to, partner. subukan I-try nga natin. Sa next episode, dali Oo. natin yung na-dry natin. Di ba? Feeling ko, siya, Oo. workable siya and good na source of income. Yes, tama. Sige, ano nga yung tanong? Ayan, mo? yan, sabi nga ni Ma'am Annalyn, mga vinegar, wine, and jam. May sample ba tayo? Sana meron, ano? Sana meron. So, ang dami pong pwedeng gawin. Parang pa-TLE na yung Oo nga eh. Oo. So, ganyan po natin tinitignan yung mga talagang hindi mo siya itatapon. Walang tapon, partner, commodity dito. Yes. sa Filmec. Kasi we always find ways, no, para Find ways sa mga ways. sa Sa mga food ways. Find ways to make it usable. Yes. Edible, actually. Na iba naman yung atake nung natin, jam. Yan ang trabaho ng mga Wine. taga-bioprocess. Exciting Engineering, yung work exciting, nila. No? Oo. Sige, ano pa yung mga tanong natin sa mukhang natanong natin yung mga Oo. iba pang produkto. Okay. Ano po yung nakita nyo na challenge dito sa buong project nyo na ito na ginagawa at paano nyo ito na-address? I mean, nung naisip nyo ba, okay, mag-dehydrate tayo ng tapos i-process natin. Ganun ba siya kadali o nakailang trial po kayo to achieve yung talagang Ano yung naging mga limitation na nakita nyo? objectives nitong ating project na ito? Actually, nung pagdadry namin, syempre, hindi agad-agad kasi magpo-proceed doon. So, kami, nagbasa din kami muna, magtingin muna kung ano yung mga pwedeng i-improve. So, ayun nga, isa doon yung pre-treatment nga na ginawa namin na mas nakatulong siya para sa dehydration nga ng pineapple. And siguro, okay din na magta-try pa kami ng trial pa kami ng dehydration ng pineapple na mas titiyan namin yun nga yung sa may ambient, yung sa may storage kasi kung paano namin mas ma-improve pa yung processing ng dehydration para mas mapatagal pa yung sa ambient storage yun. Kasi yun yung isa naming naging parang tinitignan pa ngayon na i-study. Okay. Kasi, di ba yung nabanggit ko kanina na yung sa ambient is 1 to 2 months lang. Nag-ano na siya. So, baka pwede pa namin siyang mag-prolong pa. At saka yung color. Oo, kasi, syempre, mas maganda kung sa ambient lang. Kasi, pag sa ref storage kasi, syempre, pagka sa mga farmers, mas lalaki yung magiging gastos nila. Ganun, na pag may refrigeration talaga. Kung narin gagawin na nila yung dehydration. Okay. Pero saan po ito in-store? Ano po yung pinaka container nito kung sa ambient ng Yung kami inano namin sa aluminum pouch. Aluminum pouch. Oo, yung parang resealable parang sa mga na chichirya. resealable. So ganun lang siya. Tapos walang mga silicone something na Wala naka-pouch. kaming nalagay na ganun lang. As is lang siya after drying, doon na namin. Pero aaralin pa daw, partner. Magkakandak pa sila ng series of tests. Series of tests. So yung yung pagkaka-dry niya, pagka hinawakan nyo siya, pinigaan nyo, dapat walang kumakatas. Ganun ba ang soft na lang siya, pero wala na talaga siyang tubig na Parang dried mangoes, partner. Wala na. Na-achieve pala. Pero ang dami nun. Ilang percent ba ng pineapple, ilang percent ba ng pineapple ay water yung content? Halos, oo. Sobrang magiging maliit na talaga siya. So, gano'ng kalalaki yung if you can, yung mga pineapple. Demonstrate lang. Mga isang palad ba? Yung, kunyari, yung pagka before drying, tas after drying, lumiliit ba? Ilang percent yung pagliit? Lumiliit siya, parang mga 50 50% din nung actual. Yung actual niya. Right after harvest. Kunwari kasing laki ng, mga, ng isang palad. Ganyan. Tapos parang half na lang siya pagka na-dry na siya. Oo, kasi yung moisture content, partner, halos talagang yun ang nagpapalaki. Okay. So, talaga siya, na-reduce.
Ito po ba ay yung kanina nabanggit niyo yung 50 to 70 na ripen na na pineapple. Pwede rin po ba yung mga kasi syempre yung talagang ripe, meron talagang market ito eh. So yun po bang naiwan na yung hindi pumasa sa mga standard halimbawa ng mga big time na national na mga producers, mga pineapple mga juice Dizon producers, Farms, ayan. yung mga Blanc Philippines. So yung mga yun, pwede po ba yung mga rejected nila kumbaga, pwede pa rin ba natin ito mag-process? Oo, pwede. Pwede, as long as hindi siya bulok. As long talagang consumable pa din siya kahit na kunwari, masyado na siyang, pag overripe, siguro pwede din namin palang isama yun sa study namin na yung sa mga oversupplies na talaga, lalo pag peak season. Oo. Kasi yan yung talagang wala ka nang pupuntahan, palalangawin na rin siguro talaga yun eh. Pero hindi pa naman siya sira. Yes. So, you cannot even consume everything at once, no? So, kahit ipamigay agad lahat. So, At least, meron pa rin kita yung ating mga farmers. Para walang tapon. Kung yung mga talagang pasado dun sa standard ng corporation na kumukuha nito, ay doon talaga sila. Pero paano yung mga hindi na pumasa? Yes, yung sobrang liit, yung sobrang, yung hindi na-reach yung So, average. walang tapon sa Yes, minsan nga ginagawang jam, di ba? Yun yung jam. nagiging nila. So, pagka yung jam, dinidehydrate pa rin ba yun? O diretso na siya? Hindi, siya. As is na. Oo, niluluto siya. Niluluto na bigla, oo. Okay. Ano technology naman ng filmic? Diniscuss na natin. Kasirola. Cookie. Kasirola. Kasirola. Ayan, na i-discuss next. That's something naman kasi na we all know. May natuturo na sa TLE natin na. Yes, at ng lola at lolo mo din natuturo. Pero ito kasing kanila ay hindi lang siya basta dinihydrate. So yung kumbaga parang may novelty sa part nila is yung ginamitan ng pre-processing na sugar para ma-achieve yung talagang. So pag kinain nyo siya parang chewy ba siya or may lutong ba to? Ano bang nito? Ano feels pag niya sa... Pag kinain nyo, di pa kasi kami nakatikim, baka may para sobra lang din siya nung Meron ka dyan sa bulsa. Para lang din siya yung sa may dried mango na medyo chewy siya, pero hindi siya matigas, ganun, kahit na na-dry, ganun. Diba, pwede na siyang i-level sa mga dried mangoes. Pang Dubai chewy. Chewy cookie. Pwede yun. Okay. So, sa mga pineapple growers, yes. Actually, sa may gawing karanglan, yung mga dyan, nakikita natin dyan, mga pineapple, sa gilid ng kalsada pa lang, paakit ng bundok. Saan ba halos yung concentration ng mga pineapple farmers natin? Meron kasing pinuntahan is yung sa Bukidnon. 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 Doon yung mga plantasyon. Blanc Philippines. Yes. Asan pa? Pwede din nung kami sa may Ordaneta kasi nung mag-process nga kami, sa source daw nila is sa Laguna. Laguna. Sila. Hindi. Binili lang din nila. Tapos yun nga. Sabi sa yun. Source, Laguna, sa mga Tagaytay, bandang dyan. Marami doon. Parang lagi. Doon ako nakakita ng marami talaga. Pero yun, Bukidnon is number 1 talaga siya. And dito nga rin, sa mga paanan ng bundok dyan sa Karanglan, nakakita tayo ng So baka we can also extend it to them. Yes. Diba? So naabot naman yata ang ating Radyo Agri. Sa Karanglan, yes. Sa mga listeners natin dyan sa Karanglan, ng 90.1 FM, ay kung kayo po nakikinig, may technology po si Filmec. Meron po tayong information, meron tayong recommended na solution. Processing solution, dehydration processing solution, na baka makatulong po sa inyo para ma-improve pa po yung yung shelf life at syempre added income, added value sa inyong produce. Okay. So, ano pang mga question mo dyan, partner? Ayan, parang na ako, partner. Gusto ko nang tikman kung ano man yung magiging product niyan. Ayan, at pwedeng ring i-replicate. Anong nakikita nyo nito, engineer? Ano nakikita nyo in a larger scale, for example? Anong nakikita ninyo na impact nito sa industriya natin, sa sector natin ng pagsasaka, specifically sa mga farmers ba na pineapple farmers. Pineapple growers or farmers. Ano ba epektong maganda nito kung meron tayong ganitong teknolohiya na pwede nilang option na pwede nilang gawin sa kanilang produce?
Bali syempre yung paggamit nila nung processing technology na tulad nga nung dehydration ay makakatulong yun sa mga farmers na makakapag-reduce ng food losses, syempre pagtaas ng value ng agricultural products. And syempre, yun na din yung makakatulong din sa paglikha yun ng mga maraming opportunities sa agribusiness natin, lalo-lalo na sa mga rural areas, ganyan. Syempre sa pagpapalakas din ng ating food supply chain. Yan po. Ayun. Sa long run po ba, kunyari mag-demand ang sektor, okay, industriya, tinitingnan nyo ba na mag-recommend kayo ng mga yung full dehydration processing machine na i-design ng Filmec? Nasa plans po ba yan? Large scale, Oo, kumbaga. pang commercial scale natin, large scale. Opo, pwede po yun. Kaya ngayon po nasa R&D stage pa lang naman din po kami. Kaya hindi pala pa po kaming na-optimize. Kaya pag po meron na kaming na-optimize, so ayun, pwede po natin Possible. possible po yun lang para makatulong po tayo sa mga farmers. So, leaning towards sila, sa ating mga listeners, leaning towards ang BIPED, ang bioprocess, into producing a full-blown na, na concept pagdating sa dehydration. Ng mga ng mga commodities gaya ng pineapple. Na-imagine ko na mayroong isang shared facility for Na this. malaki, oo. No, na mula doon sa pagdating ng mga raw hanggang lalabas na into, 'di ba? Ayan. Excuse me po. Ayan. Lalabas lalabas na siya as dehydrated na siya. And yung processing na sa tabi may tindahan na rin. Oo, at doon na ibabagsak, Shop, 'di ba? Oo. Tapos pwede na i-distribute or i-repackage ng mga community na maaari nilang ibenta. Gawing candy, ganyan, and so on. So, ganun yung nakikita natin na towards doon, yung kanilang actions. Siguro, in 1 to 2 years, ganun ba kabilis? Depende. Sa R&D nila, ma-optimize nila yung mga results. Ayan, abang-abang po ang ating mga ka-radyo agri. So, that's something na makakatulong po talaga sa ating industriya and even yung mga regular na mga farmers. Kaya mahalaga din na to be part of cooperatives, of associations, kasi dito natin binababa naman yung mga ganong klaseng facilities. Parang sa ating at programa. CFIDP, sa Coconut Farmers and Industry Development Plan, yung ating Coconut Trust Fund. Yes, sa mga co-op, asosasyon, dyan natin binababa. Meron tayong mga processing ng mga system. Katulad din ng processing facility, katulad din ng ginawa natin ng BIPED din sa coconut. Village level, yes. Na pasteurizer chiller na nakaka-produce naman ng juice. At hopefully itong project nila na ito ay maging ganun din, no? Maging large scale large na talaga. scale. At makikita natin naka-building talaga sila, na kompleto from raw to, 'di ba, to finished product na lalabas talaga doon. And that's something na very interesting para sa atin. Dahil ang industriya ng pagpipinya ay malaki-laki din dito sa Pilipinas, 'di ba? Malaki din ang ating So, nag-export na ba tayo sa base sa mga pag-aaral, literatures na nabasa ninyo? Baka yung blank farm, Blank Philippines. Oo, sige. So, maaari. Maaari, Leaning towards that. At syempre, ma-empower yung mga smallholder farmers natin. Kasi, di ba, hindi na naman if they are able to process yung kanilang mga produce, then meron silang power dun sa presyo. Yes. So, that's how we intervene as an agency. Okay. At syempre, dagdag kita, yun ang mahalaga. Meron po ba kayong mensahe, ma'am, sa ating mga magsasaka, mga nagpo-proseso din, mga kooperatiba na naaaring nakikinig sa atin ngayon or napapanood tayo live stream, via live stream? Engineer. So ayun po, yung processing technologies ay isang malaking opportunity po upang mapataas po yung value ng ating mga agricultural products. Kaya initially yung mga meron talagang gustong magsimula, yung thinking nila kasi concern nila ay yung initial investment nila sa processing or dehydration equipments. Pero kung talagang willing po kayo, is meron naman pong mga agencies na pwedeng makatulong po. Siyempre, kami po, dito sa Filmec is yung technical assistance po para makatulong sa inyo. Yun lang po. And actually, kaya sinasabi ko din kanina kay na leaning towards facility. Naalala ko lang ngayon na ulit. Kasi nga, meron tayong youth for mechanization.
So, yung full machinery production nyo, processing nyo, Yes. so we can also use this as a way to entice the youth in agriculture. Na hindi naman talaga totally na as a farmer, pwede kang processor din to be part of the agricultural workforce. So, taga-process ka ng mga taga-kuha ka halimbawa. Mga commodity. Oo. Yan. So, magkaroon tayo ng network for Young Processors Network under the Youth for Mechanization. Yan. So, Pwede nating ipasok to, partner. Yes, isang Oo. programa po yan ng ating Diba? Hindi lang ahensya, sa, oo. to reach out for the next generation, to the next generation. Yes. Yes. Okay, so Ayan. Baka may gusto pong batiin oo. si Engineer Ana. Isa pang no? hirit ng mga pabati, baka nakalimutan mo yung mama mo, yung papa mo, yung mga kapatid mo. Oo. At yung anak mo, parang may anak na siya sa comment si section. Miss Ruth. Oo. Okay. So ayun, binabati ko nga pala yung husband ko na shinare niya pa talaga yung yung sa Ayun, Agri. oo. Oo. So tapos yung kapatid ko din na sa Philrice doon din siya. Tapos shinare niya din. Ayun, thank you. Tapos yung mga hindi ko pala nabati diyan sa may Biped. Hi, ito yung mga Cold Chain Boys. Ayun. Tapos si Lennon, si Adoy. Ayun lang po. Ayan. Si Cold Chain Boys. Kung siya si Pinya, asawa ni Pinyo. Okay, so thank you po for sharing yung mga content natin at hanggang Philrex umabot tayo. Diba? Oo. Partner din natin yan. Oo. Pero kung tinatanong yung kaibahan natin sa Philrex, syempre yung Philmec po ay across all commodities. Yes. So hindi lang siya sa rice. Kaya maraming salamat, Engineer, sa pagpapaunlak sa amin. Ayaw namin maubusan ka sa kantin ng pagkain. So, sana po sa ating mga listeners ay may napulot po kayong magandang ideya, no? Mula po sa ating diskusyon ngayong umaga dito po sa Technopeach on Air. At nalaman natin na ang Philmec po ay hindi lang puro mga hardware ng mga machines and equipment. Yes. Kung hindi, we also utilize ano ba yung available commercially, ano ba yung available around your community, and push for innovations through recommended na mga tawag dito, practices. Processes and systems. Yes, nakatulad po sa dehydration ng mga commodities like pineapple. And Yes. this will prolong yung shelf life. No, ibig sabihin yung kapakinabangan ng isang commodity tumagal pa siya. Na-extend, na yes. hanggat hindi pa matapon. Okay? So, yan po ang ginagawa ng Philmec. Hanggat maaring madugtungan natin, kung ang mga doktor ay nagdudugtong ng buhay, Ganun din. Shelf sa atin life. naman, tinutulungan natin buhay ng mga commodity. Yes. Ganyan po, nagtatrabaho ang Philmec para sa ating mga magsasaka, mangingisda, mga nagpoproseso ng pagkain. So, kumbaga hindi tayo humihinto, partner. Hindi tayo sumusuko. Yes. Parang andun tayo dun sa tail end na parang sinasabi natin na, wag mo muna itapon. So, we are trying to keep Radio drama pa. Wag! Okay. Sabi ng AI na. Dehydrate mo, sabi ni engineer. So, dehydrate natin, ginagawa natin ng mga solutions para hindi natin makita yung mga ang dami natin nakita Oo, sa mga balita, food waste Oo. Na itinatapon. So, kayo po ay meron kayong tanong, ano bang gagawin ko sa marami kong na-produce? Yes, Wala na akong mabentahan, masisira na ito. Mm-mm. Sumulat po kayo, tumawag po kayo dito sa Philmec. Sa Philmec. Para po itong mga engineer natin, katulad nila Engineer Annalyn, yes. At of course, our Dr. Andy Tuates, they have all the solutions to help you yung best that we can. Yes, And then oo. we can also recommend you to other agencies para ituloy yung solution na naisip natin. Halimbawa, yung other agency can also help us. Yung mga partner agencies. Oo, magbigay ng mga machines. Baka kaya nila yun. Or equipment. Or meron pa silang mga pag-aaral. Oo, baka meron din silang mga projects or programs that can assist you. So, ganun po. Bukas po ang amin pong ahensya para dito. Ganito po, katapat ang Philmec pagdating sa serbisyo publiko. Tapat po kami. Basta tapat. Philmec. At may dignidad. Ayun. Tapat yan. May dignidad. Integridad. Integridad. Okay. Natin ang mga dad. Okay. So, maraming salamat po for joining us for this day's episode. Yes. And this has been your host, Jet. And Jonah, ayan. For Technopeach on Air. See you making again. waves for Yeah. Philmec Technologies. So, we'll see you again next On Tuesday. Abangan nyo yung part 2 naman ng Yes, Bioprocess Engineering Series. So, dito lang po sa Radyo Agri 90.1 FM. Kasaganaan para sa bayan. Bye-bye. Bye!